Ito ang Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawi ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Iloilo. Radyo Pilipinas. 585 AM. Philippine Standard Time, was 4:09 sa hapon. Gikan sa hulog balitaan sa PBS, Radyo Pilipinas, Iloilo. Gintipon sa bugos na pwersa sa News and Public Affairs Division, mga pagsaysay sa mga hitabo o aksyon, mga pananawan, kag desisyon, mga hibubunon sa napituhan na sektor, mga dalagpong nga balita, diri sa Iloilo. Ang pangabahin sa Kabisayan nagkatunggan, mga balita nga natipon sa sulod sa nagligad ng 24 oras. Inyo mabatian sa Headliners Was. Kagkaroon, yari ang inyo PBS News Team. Mayong hapon Pilipinas, mayong hapon Western Visayas. Ini ang Headliners Was adlaw sa Martes, Disyembre 16, 2025. Ako ang inyong tagbalita, JP Harbas, kagkaroon sa aton mga headlines. Unang adlaw sang simbang gabi sa syudad sang Iloilo nangin malinong kag matawhay sunod sa ICPO. Aghiwat sang pamukaw sang Dinagyang Festival 2026 nagmaginalagon. Moderno kag redevelop nga lapas public market ginbuksan sa publiko. Duha ka banwa sa Guimaras gindeklaraan na drug cleared. Masobra 300 ka motorista gid-isyuhan sang show cause order sang LTO halin Enero tugtog Nobyembre karon nga tuig. Kag Bacolodon runner nakakuha sang bronze medal sa SEA Games 800 meter run. Philippine Standard Time, las 4:11 sa hapon. Nagkaroon sa detalye sang mga balita. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Sa unang adlaw sang simbang gabi sa syudad sang Iloilo nangin malinong kamatawhay sandig sa assessment sang Iloilo City Police Office. Base sa assessment kag monitoring sang City Tactical Operations Center, halin alasis sang gabi sa Disyembre 15 tubtob alasis sang aga subong adlaw, wala sang na-record na security-related incident ang kapulisan. Sa pagbantay sang kapulisan, nag-deploy siyang bastante nga personnel ang ICPO, agud pa sang karon ang pagbantay sa mga simbahan kag sa mga places of convergence. May ginbutang man nga mga police assistance desk ang ICPO sa mga strategic area. Nagpanawagan naman si ICPO Director Kim Ligada sa publiko nga magbililigay agud mapadayon ang matawhay nga pagsulog sang siyam kadlaw nga simbang gabi sa Iloilo City. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Paghiwat sang pamukaw sang Dinagyang Festival 2026 nangin madinalagon. Ang detalye sang balita sa report ni Emero Santiago. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Madalagon ang paghiwat sang pamukaw sa Dinagyang Festival 2026 sa San Jose de Placer Church sa Plaza Libertad sa Martes. Bitbit ang nilatag sa kaimahe sa Senyor Santo Niño kag suksok ang nila maduloagon nga costume sang tang nagasinggit sang halabira, literal nga ginpukaw sang tribe dancers ang Ilonggos nga excited na sa nagahilapit nga Dinagyang Festival. Isa ka programa ang ginhiwat sa atubang sa simbahan sa San Jose de Placer kung sa nagpasundayag sang ila teaser performance ang 7 ka tribo nga mapasakop sa Dinagyang Tribes Competition. Yung pangunahan ni Iloilo City Mayor Raisa Treñas, kupod ang San Jose Parish Church, kag ang mga opisyalis ng Iloilo Festivals Foundation Incorporated ang pamukaw. Pagkatapos ng programa, naglibot man ang grupo sang drummers kag dancers sa mga dalanon sa syudad agon magpatik sang ilang nga drums bilang simbolo sang pamukaw sa Dinagyang Festival. Suno kay IFFI Executive Director Joyce Ann Clavisillas,
Ang pamukaw, makabig na nga tradisyon sa nalagyang festival po sa diin. Ginahiwat ini pagkatapos ang Misa de Gallo bilang simbolo sa literal na pagpamukaw sa Ilonggos nga nagahilapit na ang nalagyang festival. Dugag nga, isa ini ka-importante nga aktibidad sa nalagyang festival nga nagapakita nga sa sentro sa selebrasyon amo ang pagtuo kay Senyor Santo Niño. Usually after siya sa ato nga Misa de Gallo kahit di una no literally infukaw nato ng mga Ilonggo no as a signal na sa pag preparar naton for the Nadyang Festival. And at the same time, no, ginapukaw man kita, aton tagipusuon bilang preparasyon naman sa pagsaulog natin sa isa sa mga pinaka-importante na okasyon sa aton, which is the birth of Jesus Christ. And at the same time, ginasaulog pa natin ang kapiestahan ni Senyor Santo Niño by January. Ang gabay sa pagpahayag ni Joyce Ann Clavisillas. Para sa Bagong Pilipinas, Emerson Segundo, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Samtang moderno kag redevelop nga Lapas Public Market ginbuksan na. Ang detalye sa balita sa report ni Emerald Santigudi. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Inbuksan na sa publiko ang moderno kag redevelop na Lapas Public Market sa Martes. Ang redevelop na merkado nagtanyag sa matahong na architectural design. May kapasidad nga ma-accommodate ang merkado sa 359 ka existing vendors kag masobra 400 naman ka bagong nga kiosk. Nagatanyag malinisang malapad nga food hall kag may parking area nga may kapasidad nga 62 ka salakyan kag 20 ka motorsiklo. Sunod ni Raisa Treñas, gindimuan ginila nga mapanami ang food hall sa Lapas Public Market, ilabi pa nga ginakabig ini nga Home of Lapas Batchoy. Dugang niya tagaan sa nagakaibong ation ng mga market vendors nga makasaylo sa ila bago nga pwesto tubtob Disyembre 20. Panugyan naman sa alkalde sa mga market vendors nga halungan kag tipigan ang redevelop nga Lapas Public Market. Sa inyo mga pamilya, sa sunod na henerasyon sa ating mga market vendors. Isang weekend, pinapalawak ko niya sa myself ng ating mga market heads. Na ma-update ako may gusto ko updates sa turnover sa akin. Ako lang ako nakita ko so sa weekend, Ang kabayan sa pagpahayag ni Mayor Raisa Treñas. Para sa Bagong Pilipinas, Emerson Segundo, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Sa ibang pang balita, gindeklara nga drug cleared ang banwa sa San Lorenzo kag Sigunag sa giniwat na Regional Oversight Committee deliberation. Ginabi-abi sa provincial government ang pagkadeklara sa duha ka banwa nga lunsay hiway na sila nga droga sa isang significant development sa handom sa probinsya nga mangin drug-free. Sa pagsulundan ang isa ka probinsya madeklara nga drug-free kung tanan nga banwa madeklara nga drug-cleared. Positibo si Governor Maria Luzal Nava sa pagdeklara sa duha sa 5 ka banwa nga drug-cleared. Inikabahin sa programa sa gobyerno kag law enforcement agencies nga mapasiguro na safe kag protektado ang mga pumuluyo batok sa iligal nga droga. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Samtang sa iban pang balita, masobra 300 ka motorista gin-isuhan sang show cause order sang LTO Region 6 halin Enero tubtob Nobyembre subong nga tuig. Ang detalye sang balita sa report ni General Baclay. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Yara sa 356 ka mga show cause order ang ginpanawag sa Land Transportation Office Region 6 sa pila ka mga motorista nga may violasyon halin sang Enero tubtob Nobyembre tuig 2025. Sa datos sang LTO Western Visayas, yara naman sa 149 ka resolusyon ang ginpapanawag sa 34 ang ginrekomenda para sa revocation sang lisensya. 11 ang ginrekomenda para sa suspension kag 59 naman ang ginpahamtang sa alarm status ang lisensya sa Operations Division. Naglabot naman sa 16 ang indisqualify sa pagkuha sa driver's license. Sa kabilugan nga datos, kalabanan sa mga naulamid sa insidente sang reckless driving suno sa LTO.
Para sa Bagong Pilipinas, General Baclay, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Traffic management kag road safety sa Iloilo Business Park pasanyugon pa pinaagi sa gindihon nga MOA. Ang detalye sa balita sa report ni General Baclay. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Agod na pasangkad pa ang traffic management kag road safety sa Iloilo Business Park sa Mandurriao, nagpirma sa Memorandum of Agreement ang Traffic and Transportation Management Office, Iloilo City Government kag Iloilo Business Park and Estate Association. Yung tiglawas na retired Colonel Odarico Garbanzos, Department Head sa Public Order and Safety Management Office, ang Vice Chairperson man sa TTMO ang pagpirma sa Memorandum of Agreement sa Iloilo City Government kag IBPEA. Sa idalom sa kasugtanan, ang mga city traffic enforcers kag IBPA traffic marshals ang magabuligay sa pagpatuman sa kasulayan sa trapiko sa Iloilo Business Park area, pagpatuman sa mga ordinansa sa trapiko kag safety sang mga motorista kag pedestrian. Ang inisyatibo nagapakita lamang sa commitment sa Iloilo City Government sa pagpatuman sa public safety, disiplina kag kasulhayan sa traffic management sa Macabig Business Districts. Para sa Bagong Pilipinas, Gina Baclay, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. TESDA kag SSS naghisugot para sa Kasangga Collect Program. Mga COS kag JO sarang na makaparehistro bilang self-employed member sa SSS. Ang detalye sa balita sa report ni Marian Grace Areniata. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Nagpirmahan na isang Memorandum of Understanding noong MOU ang Technical Education and Skills Development Authority o TESDA 6 kag Social Security System o SSS para sa pagpatuman sa Kasangga Collect Program. Ang programa isa ka inisyatibo nga naga-extend sa Social Security coverage sa Contract of Service o COS kag Job Order o JO workers sa gobyerno. Pinaagi sa programa ang COS kag JO workers ang sarang na nga makaparehistro bilang self-employed SSS members nga makahatag sa ila sang access sa essential benefits kaparang sang sickness, maternity, disability, retirement kag loan programs. Ang mga regular o permanent TESDA employees naman nga SSS members na sa ila nakaligan nga permano o self-employment ang sarang makapanayon sa ila kontribusyon bilang voluntary members. Nagpirma sa MOU sa may SSS Visayas Senior Vice President Arbaldo Montalvo, kag TESDA Region 6 Regional Director Tony John Tamayo, kag witness na day SSS Visayas Vice President Angelo Blancaver, kag TESDA 6 Regional Operations Division Chief Cecilia Bordios. Para sa Bagong Pilipinas, Marian Grace Aranyata, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Nagmadinalagon sa pagpahuli sa medalya sa nagaprayong nga 33rd SEA Games sa Thailand ang isa ka Bacolodnon runner. Si Bernalyn Bijoy ang giningadlan nga tagdaog sa bronze medal sa women's 800-meter run nga ginhiwat sa isa ka national stadium sa Bangkok. Si Bijoy isa ka anay standout sa track and field sa Romanito P. Maravilla Senior National High School sa Barangay Estefania, Bacolod City. Ginpanginbulahan naman ni Bacolod City Mayor Greg Azataya si Bijoy pati na ang ibang pang mga Bacolodnon nga nagtiglawas ka naghatag dungog sa pusod sa napadayon nga kompetisyon. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Sobra 5,000 katrabaho ang pagabuksan sa mga job seekers si Waton nga Christmas Job Fair sa Peso, Bacolod City sa Domingo, Disyembre 21. Ang aktibidad na tala na hiwaton sa lobby sa Bacolod City Government Center. Sunod sa Peso, Bacolod, ang job fair pasakupan sa masobra 30 ka kompanya. Ginengganyo ang mga job seekers na magpreparar sa madamong nga resume maging confident ka mag-apply sa job fair. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Mga slightly affected sa Bagyo Ramil sa Rojas City, Capiz, nagbaton sa cash aid sa dalom sang ECT. Ang detalye sa balita sa report ni Marian Grace Areniata. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Nagbaton sang cash aid ang mga naapektuhan sa Bagyo Ramil sa Rojas City, Capiz sa idalo sa Emergency Cash Transfer o ECT program. Nagbaton ang 15,043 nga benepisyaryo sining karon lang nga classify bilang slightly affected sa Bagyo Ramil. Kada isa nagbaton sa tig 5,005 pesos para mabuligan sila sa pag-recover kag makabakal sang ila kinahanglanon. Ang paghatag sa assistance sa kabay sa direktiba ni DSWD Secretary Rex Gatchalian kag sa manduman ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. nga padayon ang paghatag sa bulig tudog ng mga recover ang mga naapektuhan sa bagyo.
Ginhatagan patungo sa ahensya nga ang tanang distribusyon ng hisuno sa isa ka maidid kag hayag nga proseso nga ginagiyahan sa Memorandum Circular No. 11 nga nagabalay sa revised guidelines sa pagpatigayon sa emergency cash transfer. Para sa Bagong Pilipinas, Ma'am Grace Aranyata, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Sa Bacolod City, nagdangada sa masobran 9,000 kapamilya nga apektado sa bagyong Tino ang nakabaton sa emergency cash transfer kung ECT gikan sa DSWD. Saro sa city government as of December 15, may kapin sa 62 milyones pesos ng balor sa nasambit nga ayuda ang napanagtag sa ila Department of Social Services and Development. Sa nasambit nga numero, 2,739 kapamilya gikan sa 48 barangay nga totally damage ang pulian ang nakabaton sa kapin 28.28 milyones pesos, samtang 6,283 kapamilya gikan sa 40 ka barangay nga partially damage ang pulian ang nagbaton sa kapin 33.73 million pesos. Magaparang patugtub sa Biyernes, Disyembre 19 ang pagpanagtag sa nasambit nga ayuda. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Sa ibang pagid nga balita, kapin 200 ka pamilya sa Antique nakabaton sa Christmas blessing gikan sa Antique Medical Center Incorporated kag Antique Provincial Operations Office sa DSWD. Ang detalye sa balita sa report ni Marian Grace Aranyata. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report. Pila ka adlaw antes ang Christmas, nagbatan sa Christmas blessing ang 166 ka pamilya sa Barangay Magsaysay, Patungon, Antique, gikan sa Antique Medical Center Incorporated o AMC, kaupo ng Department of Social Welfare and Development Antique Provincial Operations Office o POO. Sa 166 nga recipient, 39 sa ina ang Patawid Pamilyang Pilipino Program o Conforpes beneficiaries nga nakabaton sa libre nga medical consultation kag bulong sa giniwat nga outreach program na may tema nga Givers of Hope, Bringers of Light. Lakip sa ginhatag sa mga pamilya ang bulong kag school supplies para sa kabataan. Kadungan man sa outreach, nagiwas ang diskusyon si Mother Baby Friendly Hospital Initiative Coordinator Generos Villarus na tuhol sa first 1,000 days of life kung sa diing ginahatagan igtalupangog ang breastfeeding sa lactating mothers ka mga bata edad 0 to 2-year-old. Nagpayag naman sa iya pagpasalamat si Evelyn Aguilar, Hospital Administrator, sa paghiwas ng aktibidad kag nagpakayag sa iya paglaong sa padayong partnership sa DSWD kag barangay. Ginpayag man ni Aguilar nga nagaplano ang AMC nga mag-adapt sa barangay para mag-align sa vision sa balay bulungan. Samtang nagpabutyong man sa iya pagpasalamat si Barangay Kagawad Josephine Malparta sa AMC kag Antique POO sa pagpili sa ina barangay bilang recipients ng outreach activity. Para sa Bagong Pilipinas, Ma'am Grace Aranyata, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Barangay health workers gintagaan pagkilala sa ilang kontribusyon sa health programs sa Guimaras. Gintagaan sa nga pagkilala sa provincial government ang sobra 700 ka barangay health workers kag ang pagkilala ang ginpangunahan ni Governor Rosel Nava kadungan sa Barangay Health Workers Provincial Congress, isa ka selebrasyon na gud kilalahon ang katungdanan sa mga BHW sa community health. Sunod kay Governor Nava, importante gid ang katungdanan sa mga BHW bangod sila ang frontliners sa barangayan aron magserbe nga palagyan sa gobyerno sa mga pumunuyo na maghahatag kalidad kay healthcare services. Bilang pagkilala sila katungdanan kada registered accredited BHW nakabaton sang 6,000 pesos kag 5,500 pesos naman sa mga volunteer BHW. Gintagaan man sang certificate of recognition ang mga BHW nga nakaserbisyo sa masobra 10 ka tuig. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Ag sa tapusan nga balita, arestado ang top 10 most wanted person sa Zambales sa Pueblo de Panay Terminal, Barangay Lawaan sa Rojas City. Ang suspect ginkilala nga si alias Nonoy, 29 anyos, kag may kaso nga robbery with violence against or intimidation of a person. Gintingog nga pwersa sa Rojas City Police Station, Santa Cruz Municipal Police Station, Zambales Police Provincial Office, kag Police Regional Office 3 ang napatigayon sa operasyon. Sunod kay PRO6 Director Brigadier General Josepino Ligan, ang operasyon nagapakita kung ano kamasangkan ng koordinasyon sa mga police unit sa pusod, apisar din maragapanago ang may salabton sa layi. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Alas 4:28. Agamay adto ang mabalita na tipon kagin bantayan sang Radyo Pilipinas Iloilo News Team.
para sa danos buwas mga adlaw sang Martes, Disyembre 16, 2025. Sa ngalan sa akong mga katuwang technical, Mr. Rochelle Jones at Hero sa studio, kami Mr. Bermora Ventura sa transmitter. Ako naman ang inyong naging alagad, JP Herbas. Maraming salamat sa inyong pagpamati. Maayong hapon, Pilipinas. Ang inyong tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko, ang Presidential Broadcast Service, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Kinilala ng pang-international at prestigyosong Asia Pacific Broadcasting Plus Awards 2025 para sa kategorya ng Government Streaming. Ito ay dahil sa epektibo nitong pagsasanib ng mga tradisyonal na media tulad ng telebisyon, radyo at print para masabayan ang mabilis na pag-inog ng mundo ng digital at social media tungo sa mas epektibong paghahatid ng mahahalaga at napapanahong mga impormasyon sa mamamayang Pilipino. Kinilala rin ang Radyo Pilipinas dahil sa patuloy na pag-akyat ng rating. Ngayon ay matatag sa pang-4 na pwesto sa Mega Manila ayon sa pinakahuling Nielsen Radio Audience Measurement Survey. At sa social media, nakamit ang mahigit 2,000% pagtaas ng bilang ng mga sumusubaybay sa Radyo Pilipinas page sa unang bahagi ng 2025. Patunay ito na ang inyong Radyo Pilipinas, Radyo Publiko ay tunay na kaagapay ng inyong pamahalaan sa paghahatid ng serbisyo sa mga mamamayang Pilipino. Mula sa aming lahat, sa ngalan ng inyong pamunuan at mga kawani ng Presidential Broadcast Service, kasama ang inyong mga himpilan ng Radyo Pilipinas sa buong kapuluan. Maraming salamat po sa inyong lahat, sa inyong pagtangkilik at pagkilala. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko.